So mga par, sa naging bakbakan nga po sa pagitan ni Tyson Fury at Alexander Usyk, kung saan mga idol, kagaya sa na-expect natin sa first quarter ng laban, pinaulanan kaagad ni Usyk si Fury na maraming kaliwa sa bakbakan. Subalit pagdating naman sa second half ng laban mga idol, pinalambot naman ni Fury ang budigan ni Usyk. Makailang beses niya din itong nasaktan sa bakbakan. Bagamat pinakita naman ni Usyk mga idol, na isa talaga itong tunay na heavyweight champion at bumawi ito ng sunod-sunod na round sa Briton. Kaya pagdating sa scorecards mga idol, lumamang talaga si Alexander Usyk ng konting puntos para manalo sa laban kay Tyson Fury sa score na 116-112 sa lahat ng judges. At siya pa rin mga idol ang unified heavyweight champion. Samantala sa update naman to sa potensyal na bakbakan sa pagitan ng WBO Super Lightweight Champion Teofimo Lopez Jr. at current IBF Welterweight Champion Jaron Ennis, kung saan mga idol ayon kay Lulubab Arom, natapos na daw nila ang obligasyon nila para maikas ang laban. Nagpadala na daw sila ng offer sa kampo ni Jaron Ennis. At para kay Bob Arom mga boss, napakagandang offer daw ang binigay nila kay Ennis na hindi daw nila kayang tanggihan para mapalaban ito kay Teofimo Lopez Jr. Nasa kampo na daw mga idol na Ennis ang bola para officially maikas ang laban sa lalong madaling panahon. Hindi daw muna magbibitaw ng pangako si Bob Arum na matutuloy talaga ang laban ni Teofimo Lopez Jr. at Jaron Ennis dahil may ibang mundo daw mga idol ang promoter ni Jaron Ennis. At ang tinutukoy nga dito mga idol ni Bob Arum, walang iba kundi ang Matchroom promotion ni Eddie Hearn. Malamang walang tiwala si Tanda mga idol. Nakakasa itong si Eddie Hearn sa laban kay Lopez. Hindi nga daw ito kumasa sa laban kay Virgil Ortiz sa 154 pounds. Kay Lopez pa kaya nagaling lamang ito sa mababang dibisyon. Wala gayon pa man mga idol, abangan na lang natin ang update sa laban at sana maikasa na ito mga idol. Talagang isang napakagandang sagupaan mga boss kapag naikas ang laban ni Lopez at Jaron Ennis. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po ang nakakagulat na upset loss na nangyari sa Mexican superstar na si Jaime Munguia sa naging laban nito kontra kay Bruno Sorace, kung saan nawala sa ulirat itong si Munguia mga boss matapos ito tamaan ng solid na kanan ni Sorace at kinilala kaagad ito mga idol bilang candidate na upset of the year at knockout of the year na rin sa 2024. Kaya dahil dito mga boss, tila hindi makatulog ang kampo ni Munguia at plano kaagad ito na makabawi sa tubog ng France na si Sorace. Ayon sa source mga boss, kaagad inactivate ni Munguia ang rematch clause nito kay Sorace at planong ikas ang laban mga boss sa buwan ng Marso o di kaya sa April sa Mexico pa rin ang venue ng laban. Kitang-kita naman natin mga idol sa laban na lamang talagang Meksikano sa bakbakan. Halos na sa kanya lahat ang advantage, bilis, power at volume ng suntok. Talagang nakakita lamang ng opening itong si Sorace para may palanding nito ang pinakamalakas na suntok niya na siya talagang nagbigay sa kanya ng panalo. Kung hindi lamang naabutan ng big shot si Munguia mga boss, kanta natin matagal na ang 3 rounds para kay Sorace. Talagang susuko na rin ito sa laban. Kaya tama lang talaga mga idol na kinasa kaagad ni Munguia ang rematch para kaagad ito makabawi sa bakbakan.